Assalamualaikum mga kapuso, peace be upon you. Ngayon nga po ang unang araw ng buwan ng Ramadan ng mga kapatid nating mga Muslim dito sa ating bansa. At nandito pa rin po tayo ngayon sa Manila Golden Mosque and Cultural Center dito po sa Quiapo, kung saan maaga pa lang ay nagtipon-tipon na po ang ating mga kapatid na Muslim para nga po sa unang araw ng banal na buwan ng pag-aayuno. At ayon po sa NCRPO, nasa 350 na pulis ay pinakalat nila sa mga mosque at Muslim community sa Metro Manila ngayong unang araw ng Ramadan, at may mga assistance desk din na nakaset up malapit sa ilang pangunahing mga mosque para magbantay. At para bigyan pa tayo ng karagdagang detalye, kaugnay nga po sa pagsisimula ng Ramadan, makakausap po natin si Muhammad Erzad Bebot Mali Al-Hajj, ang administrator po ng Manila Golden Mosque and Cultural Center. Assalamualaikum po, Admin Bebot. Pasok po tayo rito. Magandang umaga po sa inyo. Yeah, Opo, una po sa lahat, bakit at gaano po kahalaga ang Ramadan sa ating mga kapatid na mga Muslim? Una-una sa lahat po, pinakamahalaga ang Ramadan, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, dahil ito po ay isa sa mga 5 haligi ng Islam, 5 pillars of Islam. Ang Ramadan, maliban sa Shahada, yung Asyhadu an la ilaha illallah, Salah, pangatlo yung Ramadan. So, utos, divine order po ito ng Panginoon Allah sa lahat ng Muslim na walang kapansanan pagdating ng 12 taon, dapat obliged na sila to perform Ramadan fasting. Fasting. Oo. Oo. Speaking of fasting, ano po ba ang fina-fast natin? Ano po ba yung mga dapat sundin ng mga kapatid nating Muslim kapag panahon ng Ramadan? Ito po ba ay fasting lamang sa pagkain, pag-inom, or ano pa po ba? Hindi. Dalawa po yan. Yung may physical fasting and then spiritual fasting. So ang ibig sabihin ng ang physical fasting, to abstain from foods and drinks. Yes, okay. Pero dapat po kasama doon yung spiritual. Bawal, halimbawa, bawal magsalita ng hindi maganda, bawal manood ng hindi maganda, bawal makinig ng hindi maganda. Yung puso po natin dapat ilinisin natin, ipipurified natin. Yun po ang isang essence ng Ramadan. To become a law-abiding citizen, yung magkaroon ng magandang kaugalian sa kapwa natin tao. Alright. Admin Bebot, sabi po ng National Commission on Muslim Filipinos, ngayong Huwebes nga po yung simula ng Ramadan dahil hindi po nakita noong February 17 sa moon sighting activity po, yung crescent moon. Ano po bang sinisimbolo nito? Well, ang simbolo po yan, hindi po simbolo, yan po ay hadith, meaning a word of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him. You pass if you sighted the crescent moon. Yun po. So doon po, dapat sundin po namin yung word ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So I understand, nakita po siya sa Saudi, pero dito sa Pilipinas at ibang areas. Wala po. So hindi po kami pwede sasama ron sa Saudi kasi masyado malayo po. Unless kung Singapore, Brunei, Malaysia, pwede pa. Alright. Yung Ramadan po, ikasyam na buwan ng Islamic calendar. Islamic yung calendar. Yung Eid al-Fitr naman po, ikasampung buwan. Ano po ba yung Shawwal, mga first day ginagawa of naman Shawwal. po? Gaano kahaba yan at anong ginagawa sa unang araw ng Shawwal naman? Sometimes yung iba, mga 3 days, 5 days, yung Eid al-Fitr celebration. Well, as usual, yung family visit, friends, ganon, and then some activities for the children, yung kung anong ikakasaya, at saka yung pagpatawaran din ng bawat isa. Yung family, hindi mo maiwasan yan. Minsan may mga shortcoming, nagtatampuhan, pero oras. Yung iba hindi pa, ngayon pa lang humingi na ng kapatawaran. Starting of Ramadan, dapat kung may mga shortcoming ka sa kapwa mo, sa pamilya mo, ask forgiveness. Alright. Kasi para mag-start pure heart ka, mag-start ka, isalubong mo yung Ramadan. Alright. Admin Bebot, we wish you well at maraming salamat po sa pagpapaliwanag po sa amin tungkol sa pagsisimula ng pag-aayuno at buwan ng Ramadan. Alhamdulillah. Maraming salamat. Maraming salamat po, Muhammad Erzad Bebot Mali Al-Hajj, ang administrator po ng Manila Golden Mosque and Cultural Center, si Admin Bebot. 2 taon bago ang 2028 national elections, nagdeklarang tatakbo sa pagkapangulo si Vice President Sara Duterte. Sabay hingi ng tawad sa naging papel daw niya sa pagkapanalo ni Pangulong Bongbong Marcos noong eleksyon 2022. Sagot naman ng Malacanang, may mga bagay na mas dapat unang ihingi ng tawad ng bise, gaya ng issue sa confidential funds. May unang balita si Ian Cruz. Mahigit 2 taon pa bago ang eleksyon 2028. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Nagdeklara na si Vice President Sara Duterte na tatakbo siya sa pinakamataas na posisyon sa bansa.
I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Kasabay niyan, humingi siya ng paumanhin sa mga Pilipino sa naging ambag niya sa pagkapanalo ni Pangulong Bongbong Marcos. Tumakbo sila bilang magkatandem noong 2022. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Sa kanyang talumpati, ipinaliwanag ng bise ang umano'y mitsa ng lamat sa pagitan niya at ng dating katandem sa Uniteam. Sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya. Pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Dahil hindi ko kinaya na maging bahagi ng 2025 national budget na tadtad ng katiwalian. Pinili kong umalis sa kabinete kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Matapos ang anunsyo, hindi na muna pinaunlakan ang mga gustong magtanong sa bise. First question. Next time na ang question. Okay. Thank you. Good morning. Iniwan ko kay JC yung kabuuan ng speech. Tugon naman ang palasyo sa plano ng bise. Good luck. Yan din daw mismo ang sabi ng Pangulo. Can you describe to us how he said that? Ito po ba ay may good luck po kasi na sincere, may good luck na sarcastic? Kapag po kasi nagsasabi si Pangulo ng good luck, nakangiti naman siya eh. So, kung sarcastic to o hindi ko masasabi. Nagbigay rin ng komento ang Malacanang sa paghingi ng paumanhin ni Vice President Duterte sa pagkakahalal sa Pangulo. Ang taong bayan ang naghalal kay Pangulong Marcos Jr. Kung ano man po ang natulong niya, pareho naman po sila nagtulungan dahil ito ay Uniteam. Kaya wag niya pong solohin ang credit kung nanalo man ang Pangulo. Kasunod nito, ang mahabang listahan ng mga mas dapat daw ihingi ng tawad ng Vice-Presidente. Pinag-uusapan po ba ang korupsyon, ang katiwalian? Siguro po dapat mauna muna na ihingi niya ng tawad kung ano man ang mga issue ng korupsyon at katiwalian at di umanong paglulustay ng confidential funds ng kanyang dalawang opisina at the time, OVP at ng DepEd. Dapat din daw humingi ng tawad ng bise para sa extrajudicial killings, sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo, sa pagpapakalat ng fake news, sa palpak daw na pamamalakad sa DepEd at ang paninira raw sa administrasyon. Sinagot din ng palasyo ang mga banat ng bise na lubog sa baha ang bansa. Bagay na nangyari rin naman daw noong panahon ng kanyang ama. Inanunsyo ng bise ang desisyon nitong tumakbo sa pagkapangulo sa gitna ng kinakaharap na impeachment complaints at halos isang linggo bago ang confirmation of charges hearing sa kaso ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ito ang unang balita. Ian Cruz para sa GMA Integrated News. Sinampahan na ika-4 na impeachment complaint si Vice President Sara Duterte ilang oras matapos niyang i-anunsyo na tatakbo siya sa pagka-presidente sa 2028. Inihain nito ng isang attorney Nathaniel Cabrera sa House Secretary General.
Ang impeachment complaint ay inendorso ni Manila 6th District Representative Benny Abante at House Deputy Speaker Paulo Ortega V. Kabilang sa mga batayan ng reklamo ang paglustay umano sa confidential funds, pagbabanta umano sa buhay ng Pangulo, at hindi raw pagdeklara ng lahat ng ari-arian sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Dati na itinanggi ng bise ang mga paratang. Sabi ng defense team ng bise na gaya ng mga naunang impeachment complaints, sasagutin nila ang lahat ng aligasyon ng buo at sa tamang panahon, alinsunod sa konstitusyon. Naniniwala ang ilang kongresista na ang anunsyo ng bise na tatakbo siya sa pagka-presidente ay layong mapigilan ng pag-usad ng impeachment proceedings laban sa kanya. Malinaw na kalkulado yung timing ng announcement bago isa lang at lumarga yung impeachment complaint laban sa kanya sa Kongreso. Ito yung attempt nila para i-reframe yung narrative na lahat ng nangyayari ay dahil sa takbo siyang presidente. Kapag kinonvict si VP Sara, magagalit yung kanyang supporters, which is about 30+% ngayon, baka mag-gather pa ng public sympathy, baka kahit sinong Duterte ang lumaban, manalo. Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Public Works and Highways na inspeksyonin ang Kalayaan Island Group para sa pinaplanong infrastructure development doon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nais ni Pangulong Bongbong Marcos na palakasin ang turismo at ang kabuhayan ng mga residente roon. Iminumungkahi naman ni DPWH Secretary Vince Dizon ang pagtatayo ng mga pantalan at paliparan sa Kalayaan. Ang kautusan ay kasunod ng pagbubukas ng Kalayaan Municipal Tourism ng guided tour packages sa Island Group ngayong Pebrero. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang local officials ng Island Group sa Department of Tourism para sa training ng mga tauhan at pagpapaganda ng mga pasilidad doon. Simula sa susunod na linggo, magsasagawa ng mga pagdinigan Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, LTFRB, kaugnay sa mga petisyon para sa taas pasahe ng mga pampublikong sasakyan. Kasunod ito ng ilang linggong taas presyo na ng mga produktong petrolyo. Ayon sa LTFRB, magsasagawa rin sila ng mga public consultation. Kukonsulta rin sila sa ilang ahensya ng gobyerno. October 2023, huling inaprubahan ng pansamantalang piso na taas pasahe sa mga PUV. Wala pang tugon ng LTFRB sa mungkahing fuel subsidy sa mga driver. Mga kapuso, tumutok lang po sa mga ulat ng unang balita para laging una ka. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.